Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan, ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo. Breaking news ito mga kababayan. Congressman Kiko Barsaga sumuko sa mga pulis kaugnay ng kasong cyber libel. Batay sa impormasyong inilabas, nahaharap ang kongresista sa 8 counts ng cyber libel. Ang mga kasong ito ay nagmula sa warrant na inilabas ng Makati City Regional Trial Court Branch 147. May itinakdang piyansa na 48,000 per count. Ibig sabihin, kung 8 counts ito, edi 48,000 times 8, yun ang kanyang piyansa mga kababayan. Kawawa naman po ito. Oo. Ay, kawawa naman. Basahin natin yung kabuuan ng report mga kababayan Congressman Kiko Barsaga sumuko sa mga pulis kaugnay ng kasong cyber libel. Kusang loob na sumuko si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa Dasmariñas Component City Police Station nitong Lunes ng gabi, April 13, kaugnay ng kinakaharap niyang mga kasong cyber libel. Ayon sa mga ulat, humarap si Barsaga sa otoridad bandang alas 6:59 ng gabi, kung saan personal niyang isinuko ang sarili sa pulisya bilang bahagi ng legal na proseso. Batay sa impormasyon, nahaharap ang kongresista sa 8 bilang ng cyber libel. Ang mga kasong ito ay nagmula sa warrant na inilabas ng Makati City Regional Trial Court Branch 147. May itinakdang piyansa na 48,000 kada count. Ibig sabihin, 48 times 8, yan ang piyansa niya. Ang pagsuko ni Barsaga ay itinuturing na bahagi ng pagsunod sa due process, kung saan ang akusado ay voluntaryong humarap sa otoridad upang tugunan ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, inaasahang susunod ang mga legal na hakbang, kabilang ang pagproseso ng piyansa at pagdinig ng kaso sa korte. Yan po ay mula sa Ang Balita Ngayon, mga kababayan. Nakakagulat po ito mga kababayan, sapagkat talaga naman na hindi natin inaasahan ito. Hindi ba natin inaasahan ito? Inaasahan na po pala natin ito mga kababayan. Oo, kasi si Congressman Kiko Barsaga kasi mga kababayan, matindi tumira po ito sa social media. Talagang walang takot, lalo na ng mga una-una pa lang. Grabe po itong tumira mga kababayan. Walang katakot-takot talaga itong batang congressman na ito. Pero mga kababayan, yan pa rin ay bahagian niya ng kanyang freedom of speech. Kalayaan sa pagpapahayag ng kanyang saloobin. Pero mga kababayan, meron po tayong sinusunod tungkol dyan sa freedom of speech. Hindi po absoluto yan mga kababayan. Ibig sabihin, may limitasyon po ang freedom of speech. Hindi pwede na magsalita ka ng kung ano-ano na lang kahit na makakasira na ito sa reputasyon ng ibang tao na wala ka namang sapat na ebidensya. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagparatang, kung ikaw ay nag-akusa, kung ikaw ay nagsabi ng isang mga bagay o mga bagay na patungkol sa isang tao, kailangan nakahanda rin yung iyong matibay
na ebidensya tungkol dito para nang sa ganun ay mayroon kang panlaban kung sakali man ay maghabla o magdemanda yung taong inaakusahan mo. Ganun yun. Pero sa pagkakataong ito mga kababayan, alam nyo itong nangyari ito parang parang ginagawa po nilang parang example po ito para nang sa ganun yung mga susunod, yung mga nagbabalak pa na maghayag ng kanilang damdamin, ng kanilang saloobin yung nangyayari ngayon tungkol dito sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi ang sinasabi naman ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan, kung napapansin ninyo, puro naman po yung paglaban sa korupsyon po eh. Ang lagi niyang sinasabi rito ay parang tungkol sa kapakanan din ng mga mamamayan. Ipinaglalaban po niya ang tungkol sa mga mamamayan. Yan ang nakikita natin sa mga ipinupost niya. Naaawa siya sa kalagayan ng mga Pilipino. Kaya lang, minsan po kasi talaga naman na kumbaga ay tumitira, hitting below the belt, kumbaga ay nasosobrahan mga kababayan. Kaya siguro inihabla para nang sa ganun siguro, sabi nung naghabla sa kanya kung sino man ito, kung sino-sino man ang mga ito, para magtanda, ganun siguro. Pero ito, sigurado ako, haharapin din ng kongresista ito. Sigurado po akong meron din po siyang counter-charge tungkol sa bagay na ito o di lang natin alam kung ano rin ang binabalak, pinaplano ng kongresistang ito at ang kanyang kampo para ipagtanggol naman ang kanyang sarili at ang kanyang reputasyon. Ganon siguro ito mga kababayan. Pero isa lang ang nakikita natin talaga rito mga kababayan. Yung mga gustong magsalita ng pagbatikos, sabihin na natin yung pagbatikos. Yung mga gustong bumatikos. Kasi ang binabatikos naman nito sa ang administrasyon eh. Oo hindi naman niya binabatikos dito yung mga kasama niyang lumalaban sa korupsyon at sa administrasyon. Kumbaga, oposisyon mga ito eh. Oo, at ang tinitira po ay ang kasalukuyang administrasyon. Kaya naman, magiging maingat na ngayon yung mga tumitira sa administrasyon kasi pagka pala sila ay bumatikos sa administrasyon, ganito ang mangyayari mga kababayan. Beno, mga kababayan, ganun talaga. Sila po ang nasa administrasyon ngayon, magagawa talaga nila kung ano yung gusto nilang naisin. Pero naman, sa mga naghahayag lang naman ng damdamin nila, yung saloobin nila tungkol naman sa nangyayari sa ating bansa, gusto nilang i-voice out, wag naman sanang humangga sa ganitong mga pangyayari naman. Karapatan din po nila yon. Pero sabi nga natin kanina, ang paghahayag o pagpapahayag ng damdamin o saloobin ay mayroon pong limitasyon po yan. Hindi po absolute yan, yung tinatawag na batas tungkol dyan, mga kababayan. Beno, wala tayong magagawa. Kung hindi makakapagpiyansa si Congressman Kiko Barsaga, matutulog muna sa kulungan nito. Pero sigurado akong 48,000 times 8. Maliit lang yan. Maliit lang. Kayang-kaya ni Congressman Kiko Barsaga yan, mga kababayan. Ayan, mga kababayan, ipinarating lang namin ito kasi breaking news po ito. Gusto lang namin may pabatid naman at malaman ninyo ang mga nangyayari sa ating bansa. Bumabati po kami sa inyong lahat, mga kababayan, ng isang magandang araw, anumang oras na mapanood nyo po ang bidyong ito.